Hello Kafden fans! Ito na nga ha, kinukumpara sa Kafden mga kasombrero sina Daniel Padilla at saka si Kyla Estrada. So parang dito, yung tambalan nila ay dito, Kafden of course no versus ano nga ba yung dito, yung tandem nito na Daniel at saka ni Kyla Estrada mga kasombreros no. So, Kayla, Kayda. So, parang ganun mga kasunod, no? Pero, Kaydan, parang Kayla at saka Daniel Padilla. So, nangyari ito mga kasunod kasi si Sir Daniel Padilla, unahin natin ito, mamaya na yung kay Ma'am Kyla Estrada. Si Sir Daniel Padilla kasi ay inawardan, no? Dito sa Seoul International Korean Drama Awards mga kasombreros nga dahil sa gawa nito or project no or kanyang performance sa Incognito. Tapos kinumpara na naman nila ito kay Ma'am Catherine dati at saka kaya hindi naman pagkumpara, parang kino-connect nila mga kasombreros. Tapos ito sa kay Sir Alden no na parang pareho sila ng outfit dati mga kasombreros nung pumunta si Sir Alden 2019 pa no. Mas nauna ng dihamak si Sir Alden mga kasombreros sa pagtanggap ng award na ito mga kasombreros sa Korea. So kasi tapos parang yung shades lang yung pinagkaiba ng kanilang outfit mga kasombreros no, tapos pagbaba dun sa red carpet and so on mga kasombreros. And then so yung mga tao talagang kinukumpara kay Sir Daniel kay Alden Richards mga kasombreros na itong si Daniel Padilla. Ako hindi ako bias pero tingnan natin yung yung nagawa na ni Sir Alden lalo dito yung kanyang pinakaunang directorial debut ay talagang number 1 na naman sa Netflix mga kasombreros. So kumbaga pakuya na lang ito ni Daniel Padilla si Alden Richards mga kasombreros no, si Phenomenal Box Office Cinema King. And ang kasi dito matindi, pinakaunang tambalan pala nila ng Catherine, blockbuster na agad. Tapos, number 1 na highest grossing Filipino film of all time, ang Hello Love Goodbye. Tapos, yung, ang dami ng nagawang pelikula ng Kathniel dati, pero hindi sila umabot na 1 billion. Or parang hindi sila naging, siguro naging phenomenal box office king and queen, pero hindi ganun katindi mga kasunod na hindi kasing lakas no ng pagdating ng Kafden mga kasombreros. So ang mga tao ay talagang kinukumpara lang, kinoconnect mga kasombreros kasi nga sila yung hot topics talaga mga kasombreros no. Si Kaydan, Kyla at saka Daniel Padilla na parang pinag-uusapan niya na merong relasyon. Tapos si yung Kafden of course no na talagang kumapa sa supremacy, number 1 sa supremacy ito mga kasombreros ang Kafden no. So wala makakatalo sa kanilang gawa no. And come to think that Sir Alden, producer, director, actor, yung mga awards and recognitions kaliwat kanan. May Guillermo Mendoza, may dito may Edis Choice Awards, FAMAS, marami no parang kung ibibilangin mo isa-isa mga kasombreros ay hindi kukulangin tayo ng oras mga kasombreros. And of course, deserve naman ni Sir Daniel Padilla yung award na ganito. Pero wag na natin ikumpara kay Alden Richards mga kasombreros. Kasi malayong-malayo siya. Kumbaga parang kuya na ni Daniel si Alden Richards. So, ganun lang yon. So, bilang kuya ay magbigay galang siya. Hindi, yung mga fans lang naman talaga yung nagkukumpara mga kasombreros, no? Yung fans ng ni Daniel at saka ang fans ng Kafden mga kasombreros. And then ito pangalawa, so ang sa kasi, 'di ba, nung si Sir Alden sa People's Choice Awards, no, so People Magazine mga kasombreros ay top 1 si Sir Alden no sa sexiest man ngayong 2025. However, ay naungusan si Ma'am Catherine ni Ma'am Kyla dito sa boto-boto mga kasombreros no. Sexiest of the year. Kasi nga 'di ba kahapon nagano ako ng VP Choice Award. So number 1 si Kyla, number 2 lang si Catherine. Tapos hindi ko alam kung sino itong isa mga kasombreros no. Pero marami ang nagre-react na mas marami pa rin ang fandoms ni
Ma'am Catherine, mga kasembreros, no? And when it comes to achievement, ay wag na natin sila ikumpara. So maaring sexiest siya dito, pero hindi ko alam kung final na ito, no? Kasi parang October, sige, update ko kayo dyan mga kasembreros ha, dito. Pero nga, no, according sa recent na tally, ay number 1 si Kyla Estrada, mga kasembreros, tapos si Ma'am Catherine ay pangalawa. And para sa atin, hindi naman na kailangan ni Ma'am Catherine na magantong awards, no? Kasi kumaga pasang katutak na. So, ibigay nilang sa kanya, mga kasembreros. So, parang hindi kawalan ang award na ito. And yung mga major awards nga, no, hindi nakaka-attend si Ma'am Catherine, mga kasembreros, how much more dito. So, pero no, kung nanalo sana siya, ay top 1 na naman ang Kathleen, mga kasembreros. Nonetheless, ay nagpapasalamat pa rin tayo kasi nasa top, pa hindi pa rin nawawala yung kinang ni Ma'am Catherine sa People's Choice lang na award, kasi madami siyang katutak na awards na ang napatunayan at nakuha ni phenomenal box office cinema king, cinema queen, mga kasembreros. So wala na tayong dapat na patunayan pa, kasi yung kanyang kinang, yung kanyang ningning ay nangingibabaw pa rin, mga kasembreros. So ayun siya. And then ito, hindi ko na ibigay ito kanina, itong information, no, sa concert ni na Alden at saka ni Ma'am Jonah Viray kanina. So yung location lang yung naibigay ko. So according dito sa Viva Live Incorporated, ay ito yung mga numbers na pwede yung tawagan para kumuha kayo ng ticket o mapareserve ng ticket, mga kasembreros. Sabi nito sa caption, from one icon to another, Alden Richards is set to celebrate with Jonah at her 20th anniversary concert this November 8, 2025 at the SM Mall of Asia Arena. So for tickets, so pwede kayong so ito na yung website na pwede niyo pong i-type, no, sa Google kung gusto niyo pong manood at saka bumili ng tickets. So www, so that's www.smtickets.com. So yun lang siya, mga kasembreros, no? smtickets.com. So S as in Sierra, M as in Mary, tapos tickets, no? T as in Tango, I as in Indiana, C for Charlie, K for Kilo, E for Echo. So naging na ako dito, naging call center na, tapos T for Tango, S for Sam or Sierra.com. So smtickets.com. So type niyan sa Google, lalabas niyan, mga kasembreros, tapos doon kayo mag-pick up. And then pwede niyong tawagan si AT Mayor. Ang kanyang number ay 0927-282-4263 or pwede rin sa 0928-329-9939 or via live, mga kasembreros, pwede rin dito sa number na to, 0931-708-2115. Tapos yung landline nila ay area code 02-8687-5853, location 841. So ganun, mga kasembreros. So kung trip nyo lang po, kasi parang mas maaga kang magpa-reserve ng tickets, tao dito mas kasi pag nag-ubusan ng ticket, kung gusto mo sa VIP ay baka maubusan ka. So parang general admission na lang yung kung madatnan mo or matitira sa iyo, mga kasembreros, kung gusto nilang po na manood ng ng concert nila. November 8 na naman ito, mga kasembreros. So celebration pala ito ng ika-20 na years, mga kasembreros, ni Ma'am Jonalyn Viray, no? So yun po, so let's support. And then si Sir Alden, yung kanyang special guest. So talagang magkaibigan din ang dalawang ito, mga kasembreros. So actually yan lamang, no, sa ating Kathleen items, no, with Kyla and Daniel. Team Panatag tayo, no, Team Kathleen, mga kasembreros, sila lang ang sakalam. Sana po ipakinggan po natin ang Word of God. Today is October 4 na, 2025, Sabado na po. Happy weekend sa bawat isa. Sana po ipakinggan po natin ang napakagandang Word of God. At para po sa ating Word of God ay sobrang the best nito, mga kasembreros, sana po ipakinggan natin ang title, Masahol pa sa 1 Timothy chapter 5 verse 8. But if anyone does not provide for his relatives, and especially for members of his household, sa pamilya, he has denied the faith and is worse, ito yun,
than an unbeliever. Napakaganda nito mga kasombrero. So sana po ipakinggan natin. May share ako sa inyo. Sabi ni Pastor Steven Prado, sabi niya, nakakaiyak ang ma-broken heart. Okay, masaktan tayo. Pero ang mas nakakaiyak ang broken home. Napakatagos talaga nito mga kasambreros. So, broken family, dysfunctional family, magkahiwalay ang magulang, yung magkakapatid, nagkakawatak-watak, and so on. So, nung first time ko ito na napakinggan mga kasambreros, nung napascroll ako sa aking feeds, ay talagang tumagos sa aking puso. No, tama, no? Tama si Pastor Stephen Prado. Minsan naiiyak tayo sa mga bagay na parang alam mo yung kaya nating paghirapan. Okay? Kaya nating pagtrabahuan. So yun mga kasambreros, let's say wala kang pambayad ngayon sa iyong tawag dito, sa iyong due date, sa iyong kuryente. So pwede ka magtrabaho, no? Pwede kang magsipag magtrabaho mga kasos para makapag-earn ka ng pera. Pero ito yung, alam mo yung lifetime problem na kunwari, naghiwalay na yung magulang mo, talagang yung separate family kayo, no? Ito yung parang mas hindi ka naman pwedeng magtrabaho para lang kunyari para pabalikin or parang yung problema talaga sa magulang mo. So, may mga mapaproblema na kayang daanin sa trabaho. May mga problema na hindi talaga kaya mga kasambreros kung hindi siya nadadala ng pera. So, nung narinig ko to kay Pastor Stephen Prado na isang malupit din na lingkod ng Panginoon mga kasambreros, ay talagang broken home versus broken heart, na nasaktan ka lang ng jowa mo, o pwede ka maghanap ng iba, no? Palilipas din yan, pero yung hiwalay yung magulang mo, napaka po nun mga kasambreros, napakasakit po nun, at saka lifetime yun, no? Kung hindi na magkakayo sa magulang mo, parati sila nag-aaway, talagang mga bagay na hindi mo kontrolado, na pinapasa Diyos na lang natin mga kasambreros. So, ang topic natin ay related dito mga kasambreros, no, sa pamilya, okay, sa family members mga kasambreros. And sabi niya, Apostol Pablo dito sa kanyang spiritual son, kasi walang pamilya, no, walang asawa siya, Apostle Paul mga kasambreros, na sumulat ng almost 1/3 ng New Testament books mga kasambreros, ay sabi niya sa kanyang disciple na si Timothy or si Timoteo mga kasambreros, ay yung mga tao daw na hindi nagpo-provide sa kanilang relatives, sa kanilang pamilya, ay especially sa mga sa loob ng tahanan or sa loob ng church mga kasambreros, kung ikaw ay miyembro ng church, ay he has denied the faith, no? Wala kang pananampalataya, walang Kristo sa buhay mo, no? Useless ang buhay natin kung walang pananampalataya sa Diyos mga kasambreros. And ang sabi dito, and is worse than an unbeliever. So, kung mananampalataya kasi, no, tinuruan tayo ng Diyos na maging mapagbigay, mapagmahal, maging caring tayo sa ating magulang, sa kapatid, sa asawa, sa anak, and so on. And then, kasi kapag mahal kasi natin, especially tayo mga nagtatrabaho na, no, kapag mahal natin yung ating mga magulang, nandun talaga yung provision na tulad sa akin, no, talagang kaligayahan ko yung mapasaya ang nanay ko, no, mabilhan siya ng cellphone or tablet mga kasamaras, no. Hopefully sa December, wala namang bonus ang pagiging vlogger, no. Pero hoping and praying na magkaroon ng projects ang Kathleen mga kasus para mabilhan ko sila ng tablet. So parang kasi hindi sila techie kasi dati talagang sinilang sila sa panahon na wala pang internet, wala pang cellphone, wala pang kung ano-anong gadgets, wala rin kaming TV. So yung libangan lang nila nanay talaga, yung manood ng YouTube videos, no? Yun lang talaga yung hilig nila, and wala sang Facebook and so on. So ako bilang kaligayahan, no, talagang pag meron ay talagang nagpo-provide, no, sa kusina, talagang pa ng gas stove para kasi dati talaga nagsisibak ng kahoy ang nanay ko, maliit pa naman, no, kasi nga payat ko mga kasama. So talagang kailangan ng habang tumatanda siya ay gusto ko nga, kasi wala na akong tatay, no, namatay yung tatay namin, 5 years old ako. So habang tumatanda siya, iniisip ko talaga kasi may mga asawa na yung kapatid ko. Inisip ko talaga na kailangan, medyo gumaan-gaan yung mga trabaho niya, hindi niya siya magsisibak ng kahoy, pupunta pa dun sa mga kakahuyan, magdadala ng kahoy, magbubuhat ng kahoy, and so on, kasi panalaking trabaho din yun, no? So, ganun. So, parang inisip ko talaga na mahal ko ang nanay ko, no? Talagang ako makananay talaga ako mga kasambreros.
kapag tumatanda siya, habang tumatanda, kailangang medyo hindi na gaano mabigat yung kanyang trabaho. So, ganun dapat ang ating, sa magulang natin mga kasama. So, ganun dapat ang ating gawin sa kanila as as a proof na mahal po natin sila mga kasambreros. And ang verse na ito ay nare-remind tayo ni Apostol Pablo na mahalaga na we are taking care of one's family members, no, especially those in one's household, no. Ang verse na ito ay nag-highlight ng pagiging natin ba responsable na meron tayong dapat na gawin mga kasambreros as family members towards our relatives and loved ones mga kasambreros, underlining the significance of providing for their needs. Now, we are failing to fulfill a fundamental aspect of our faith and behaving in a manner that is deemed even worse than that of someone who does not believe by neglecting our family members. So, habang kasi may relasyon tayo sa Panginoon, tinuturuan tayo na magmahal and so on, ay kapag hindi tayo tumutulong sa kanila, no, kapag irresponsible tayo, in short mga kasambreros, ay mas masahol pa tayo sa mga hindi mananampalataya, sa mga hindi naniniwala kay Kristo mga kasambreros. Masakit, no? Masakit actually ito, no, kasi parang worse ka pa, no, parang mas masahol ka pa, mas malala ka pa, at mas pangit ka pa sa mga hindi mananampalataya, kasi mananampalataya ka nga pero hindi mo naman iniibig ang pamilya mo, ang relatives mo and so on. So for what pa na tinawag tayong anak ng Panginoon kung meron tayong hiduaan sa loob ng ating tahanan at hindi tayo nagpo-provide mga kasambreros at tumutulong, no? Hindi man financial, pero may mga times na kailangan mo talaga ng lakas, no? Para buhat nga lang tubig, no? Talagang marami tayong hindi lang finances pag mga estudyante, no? Talagang responsable na tumutulong sa magulang kapag walang trabaho, walang eskwela, and so on mga kasambreros. This verse serves as a reminder of the values of love, compassion, and responsibility that are integral to the Christian faith by emphasizing the importance of family care. So talagang ang pinakaunang ministry natin, as I'm always saying mga kasambreros, ay yung ating pamilya. Kasi kahit na present tayo parati sa simbahan, or mabait tayo sa ating kaibigan, mabait tayo sa ating kapitbahay, mabait tayo sa ating mga tao sa labas, no, mga extended families natin, pero sa loob ng tahanan at sa ating relatives ay wala tayong magandang relasyon, no, meron tayong hidwaan at saka inggitan, ay useless din po mga kasambreros. Kaya sabi ni Apostol Pablo dito, mas masahol pa, no, sa hindi mananampalataya at hindi anak ng Diyos kung hindi naman tayo nagiging responsable sa ating pamilya mga kasambreros, unang-una sa lahat. So we can provide for our families spiritually by ensuring that we are actively involved in cultivating a strong foundation of faith within our home. So maliban sa financial, dapat spiritual aspect mga kasambreros, ito yung sinasabi rin natin na talagang pinaka-importante sa lahat ng aspects ng ating buhay. Meron tayong mental aspect, may physical aspect, meron social aspect na yung ating relasyon sa pamilya, meron tayong financial aspect, may medical aspect, may yung spiritual aspect. Yun ang pinakamahalaga talaga sa lahat mga kasambreros, no, na aspect ng buhay ng tao. Kasi kung wala tayong Biblia, hindi tayo nagbabasa ng Biblia, wala tayong time sa panalangin, and so on, useless po ang lahat ng aspects ng ating buhay. Whereas, kapag okay po ang ating spiritual aspect, let's say nagbibiblia tayo, sinusunod natin ang Biblia, tsaka minamahal natin mga kasambreros ang salita ng Panginoon as parang daily food natin mga kasambreros. Kaya siya tinawag na daily bread. Kasi nga pag araw-araw po siyang pagkain. Ang niluto natin ngayon, for example, na pagkain, let's say sinigang or kung anumang tinola or kung anumang kanin dyan, after 2 days, mapapanis niyan mga kasambreros kapag hindi natin lalagay sa ref, di ba? Ganon din po ang salita ng Panginoon. Parang kung ano dapat ang binigay sa ng Panginoon na pagkain at babasahin mo ngayon as spiritual food, so mapapanis po siya mga kasambreros. Pero in a literal, hindi naman talaga siya napapanis. Kung parang yung revelation at instruction ng Panginoon sa iyo ngayon ay hindi mo na siya ma-apply bukas kasi ngayon dapat siya kinain. Parang ngayon dapat inihain at saka ngayon mo dapat binuklat ang Biblia para basahin, pero dahil hindi mo binuklat, hindi mo nabasa, so hindi ka na advise na kaunselan ng Panginoon through His Word sa Holy Bible. So ganun po siya mga kasambreros. And may isa akong testimony na narinig. Parang yung time na nagbasa daw siya ay parang sa Proverbs yata. Tapos afterwards, nung pumunta siya sa opisina and so on. So
yung natutunan niya, let's say for example, kung di ako nagkakamali about patience, no, yung kanyang nabasa sa Holy Bible. So about patience, so nagamit niya yun afterwards kasi nga parang naalala niya yung salita ng Panginoon sa opisina, no, parang nagkaroon sila ng misunderstanding for example. So pasensya and then yung forgiveness mga kasombrero. So na-apply niya at that time. So ganun ka-powerful mga kasombrero ang salita ng Panginoon. Kumbaga pa kung ano yung revelation, ano yung message ng Panginoon sa iyo ngayong araw, magagamit mo siya within the day. So ganun mga kasombrero. And yun nga, no, ang nakakamangha lang talaga sa salita ng Panginoon ay relevant siya at saka timely, no? Timeless siya mga kasembreros na kung ano yung nagamit mo ngayon, pwede mo siyang gamitin bukas and then sa next day and then sa next day and then love, joy, peace, patience, kindness, pili ka lang sa fruit of the Holy Spirit. So ganun po hindi ka powerful mga kasembreros ang salita ng Panginoon. And especially no yung ating loob ng tahanan. Kumbaga pa wag tayong maging worse, wag tayong maging masahol pa sa unbeliever or hindi anak ng Panginoon or mananampalataya ni Kristo mga kasembreros. Kung tayo po ay responsable, no, ay talaga pong galit ang Panginoon mga kasembreros, lalong-lalo na po sa ating mga magulang, anak, asawa, kapatid, and so on. Alright, sinama sa ating Word of God, ha? Nawa po ipagpalain po tayo ng pag-ibig, pananampalataya, pag-asa, spirit of responsibility mga kasembreros sa ating tahanan at sa ating pamilya at relatives. In Jesus' mighty name we pray. Amen and amen. See you sa next segment mga sunisan pa. Alam po. I love you all.